Bakbakang China at Kano. Sino nga ba ang tunay na kakampi ng Pilipinas? I do not have any master except the Filipino people. Mr. Obama, you can go to bed. Sino dadating? Si Pope. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Sa paunang siglong samahan ng bansang China at Pilipinas, matayog ang samahan ng dalawang bansa sa ngalan ng kani-kaniyang negosyo upang paunlarin ang kapwa bansa nito. Sa makatuwid, isa sa pinakamatalik na kaibigan ng Pilipinas noon, magmula pa nung una, ay ang mga incheck na nagmula sa China. Kung ating sasariwain, isa ang tinatawag nilang barter change o palitan ng produkto ng bansang China at Pilipinas. Sa pangunahing agendang ito, magagawa ang isang malinis at payapa na purong negosyo lamang na usaping pangbayan. Sapagkat ang China, magmula pa sa kapanahunan ng ating mga ninuno, ay tanging pakikipagkalakaran, pakikipagkaibigan ang pinaka-intensyon nito. Kaya naman maaaninag hanggang sa kasalukuyan na isa sa pinakamayamang pamilya na narito sa Pilipinas ay ang lahing Incheck. Ngunit ang tanong, kailan nga ba nalusaw ang matayog na relasyon ng Pilipinas at China? Ito ay nang magsimulang pasukin ang bansang Pilipinas ng makabagong ugnayang Kastila at Pilipinas. Ang tanong, ano ang pangunahing agenda o pakay ng makabagong dayuhang ito? Nagpakilala ang mga ito, bitbit ang relihiyosong nais ipayakap sa mga Pilipino, sapagkat ng mga panahong iyon ay hindi pa masasabing nagtataglay na ng kaalaman ang lahing ito na kung babasahin ang aklat ng Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. Dalawang palaisipan ang maaaring umantig sa pangkaisipang ito. Ang malawakang pagkakataon o pagdating ng banal na aklat sa bansa. Ang tanong, sino ang kasama sa pagdating na ito? Sapagkat nasusulat sa Mateo 7, Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na aso sa gubat. Ayon sa kasaysayan, Kristyanismong pagpapalaganap ang pinakalayunin ng mga dayuhang Espanyol. Maganda ang mga naririnig na animoy maaamot matatamis na salita ang nangusap. Kaya naman, maluwag na tinanggap ito ng mga paunang siglong ninuno ng mga Pilipino. Kung kaya't, lumapag ang unang krus sa Limasawa, Leyte sa taong ito, Marso 31, 1521. Pinangunahan ang unang misa sa Pilipinas sa pangunguna ni Pedro de Valderrama na mula sa Espanya. Ito ang pinakamabigat at pinakamatayog na ugnayan ng Pilipinas at Espanya na nagbigay hudyat para sa mga Tsino patungkol sa pansariling kaligtasan na magdudulot ng tensyon sa ugnayang Pilipinas at mga Tsino. Sa makatuwid, ayaw ng mga negosyanteng Tsino na haluan ng relihiyon ang negosyo, kung kaya't kumalas ito sa ugnayan ng Pilipinas at China. I do not have any master except the Filipino people. Mr. Obama, you can go to bed. Sino dadating? Si Pope. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Sa paglisan ng itinuturing na tunay na kakampi, unti-unting nasakop at naimpluwensyahan ang bayan ng mga hirang mula sa mga banyagang Kastila na kalaunan, inalipin at ilang daang siglong inalipusta ang ating lahi. Dito, nakilala ng mga Tsino na walang sapat na kakayanan ang Pilipinas at tumindig patungkol sa pansariling paniniwala. Dahil kung tunay na matayog ang pinangahawakan nito, ay hindi basta-basta lang ito tatanggap ng anumang aral bitbit ng mga banyagang Kastila. Ang tanong,
Sino ang tunay na kakampi ng Pilipinas? Sa pagpapatuloy ng ating usapan, kung ating babalikan, paulit-ulit na nilaro at sinira ang bayan ng mga hinirang. Naranasan nitong alipinin sa sariling bayan. Naranasan din itong ibenta na parang alipin. Kung muling babalikan ang kasunduan sa Paris o Treaty of Paris, na dito ay lihim na ibinenta ang bayan ng mga hinirang mula sa kamay ng mga Espanyol patungo sa kamay ng mga puti o Amerikano. Ang tanong, ano ang hiwaga sa bentahang naganap na ito? Sa bawat hiwaga ay mayroong katanungan. Kaya naman, Pilipinas, ikaw ang sumagot. I do not have any master except the Filipino people. Mr. Obama, you can go to hell. Sino darating? Si Pope. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Kung babalikan natin ang nakaraan patungkol sa kasaysayan, gumagamit ng sistemang triangulo ang bansang Amerikano na umalipin sa bawat dako na tinatawag na Black Slavery o isa sa mga tumatak na pang-aalipusta sa kasaysayan sa lahi ng mga itim o African race. Ano ang pagkakahalintulad sa mga kaganapang ito? Dahil dito, ilang daang ding siglo na niyakap ang pagkaalipin ng mga itim. Bagay na naranasang pareho ng Pilipinas at African race. Muli, ating balikan ang katanungan. Sino ang tunay na kakampi ng Pilipinas? Ayon sa pahayag, verso 13:1, nakita ko ang isang halimaw na umaahon mula sa dagat. Mayroon itong 10 sungay at 7 ulo. At sa mga sungay nito ay may 10 korona. At sa mga ulo nito ay may mga pangalang mapaglapastangan. Ang tanong, sino nga kaya ang pinatutungkulan ng banal na aklat patungkol sa pagkahayag ng halimaw na ang pangalan ay mapaglapastangan? Pilipinas, ikaw ang sumagot. I do not have any master except the Filipino people. Mr. Obama, you can go to hell. Sino darating? Si Pope. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats.